Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. At may sasabihin lang po ako, yung nakaraang liham po ni Takero, yung pangalawang kwento niya, yun. Kasi nabasa ko na yun, bino-voice over ko, tapos sabi ko parang ang gulo. Kasi diba lahat ng mga nag-letter sa akin, naging nakagawian ko na dinidiretso ko ng basa. Pero nung binabasa ko kasi yun sa kanya, sabi ko, parang ang gulo. So itinigil ko, sabi ko baka pwedeng basahin muna niya ulit kasi kung i-edit ko man, paano ko i-edit kung hindi ko nga maintindihan kung ano yung gusto niyang sabihin, no? Hindi naman tayo manghuhula. So ngayon, nung binalik ko sa kanya, sabi naman niya, okay daw naman, ano daw naman nakakalito. So binasa na natin para malaman niya mismo o at least kayo na yung nag-comment na nakakalito talaga dahil paulit-ulit. At ngayon, ang kanyang ikatlong liham. Dear Kuya E, bago ako magtuloy sa story ko, taos-puso po akong humihingi ng tawad sa nagawa kong kapalpakan sa ikalawang parte ng istorya ko, kung saan napaulit-ulit na salita na nakakainis talaga na pakinggan sa tainga po. Kahit ako nainis sa sarili ko dahil napakinggan ko rin po ito. Okay lang sa akin makatanggap ng comment na hindi maganda because I deserve it. Pero maraming salamat po ulit and I'm sorry talaga. Lalo na sa'yo, Kuya Ian. Maganda naman at least 'di ba? Sabi mo kasi okay naman, wala naman nakakalito, ayun. At least nalaman mo sa mismo mga nag-comment, 'di ba? At alam mo sa sarili mo na nagkamali ka. Walang problema doon. Kuya Ian, nakatiyaya na ako sa hinigan namin ni Akira dahil sa inutusan na niya ako na magayos ng higaan ko. Kaya naman, umayos ako ng higa. Kung saan ang buong katawan ko ay waring nagiinit na. Simula pa ng ilang beses pa niyang minamasahe yung likod ko at batok ko. Dahil nga, pati si Pops Fernandez, binigyan mo ng apelyido ay nabubuhay na sa ginagawa ni Akira na ganun sa akin. Kaya nang sinunod ko siya na magbago ako ng posisyon sa aking pagkakahiga, nakita ko si Akira ay ngumiti ng malaki sa akin. Dahil alam na niya na nagiinit na ako kahit nasa 10 taong gulang pa lang ako noon. Pero hindi niya alam na may mga bumubulong sa aking sarili. Naku, ba't may bumubulong sa iyo? Pagbigyan mo na yan sa gusto ng Kuya Akira mo dahil 3 linggo kang hindi niya nakita at saka ano laban sa kanya. Malaki sa iyo yan at malakas pa yan. Ikaw, anong laban mo sa kanya? Maliit ka pa. Bagong tuli ka pa at may disabilities ka, di ba? Sabi ng mga bumubulong sa aking sarili. Ako nakatakot naman may bumubulong sa'yo. Kaya pinabayaan ko na yung sarili ko na magpatianod na lang sa nangyayari sa aming dalawa. Dahil alam ko naman din that time wala akong magagawa. Dahil kapag nagsumbong ako sa mga magulang ko at magulang niya, mamaya ako pa ang baligtarin sa mga pangyayari sa aming dalawa. Habang si Akira naman nagpapatuloy sa paglantak sa aking buong katawan na waring asong nauulol sa ginagawa niya sa akin. At habang nagpatuloy siya sa ginagawa niyang paglantak, nagsasalita pa siya na asawa ko, miss na miss kita ng sobra. Mahal na mahal kita ng sobra. At sabi din niya sa akin na huwag ka nang mawawala ng 3 linggo dahil hindi kita patutulugin ng magdamag. At saka first time to na mangyari sa ating dalawa na magkatabi tayo sa gabing ito, sabi niya sa akin. Kaya naging tugon ko lang sa kanya ay ukol ng mahina habang ako'y nasasarap sa ginagawa niya sa akin, sasarapan. Ito, ukol. Pero hindi niya alam na una kong naranasan to kay Kenta, yung magaling, yung sugat ng paps ko nang wala pang 1 linggo to. Andaw? Yung magaling yung sugat ng paps ko nang wala pang 1 linggo. Ang bawat paglantak ni Akira sa aking murang katawan ay nagbibigay din sa kanya ng matinding pagkael sa katawan at nasiyahan sa kanyang sarili. Dahil pati ang ko ay hindi niya ito pinalampas sa paglantak. Ano yung ko? Hanggang umabot na siya sa aking paps na kung saan ginawa niyang lollipop. Nilantakan nga niya yun, labas-masok. Okay. Ako naman ay nakaramdam na nang malapit na ang pagsabog ng bulkan
kung saan ang katawan ko nanginig na at pumapantay ang mga paa ko sa pagkakahiga ko. Hudyat na paglabas ng lava mula sa ulo ng bulkan kung saan ang bibig niya ay hindi niya tinanggal sa aking paps kahit nga ba nakailang sabog ang labas ng lava sa aking paps. Pagkatapos yon, ang sabi niya sa akin ay ang sarap daw ng aking laba at matamis. Kaya ako tumingin sa kanya at ngumiti hanggang makatulog na ako nun. Pero Kuya E, hindi siya natulog. Kahit natulog na ako, nagpatuloy lang siya sa ginagawa niya sa akin. Nang naramdaman ko na tumigil na siya at natulog na siya, bumangon ako para umihi at kumuha ng short at kumot ko. At nang makabalik na sa higaan, sabay tulog din. Patuloy lang siya sa ginagawa niya sa akin yung 1 week na yon tuwing gabi. Akala ko titigil na siya nung dumating ang pamilya ko buhat sa probinsya. Pero hindi pala nagpatuloy yun hanggang grade 4 ako. Pero nang grade 4 ako noon, biglang isang pangyayari na ikinabigla ng pamilya ni Akira na kinukuha na ang bahay nila na may-ari talaga ng bahay nila. Kaya umuwi sila ng buong pamilya niya sa kanilang probinsya. Kaya ako naman naging masaya ng tuluyan. And Kuya E, sa kasalukuyang panahon na naging buhay ni Akira ay may anak na siya at naninirahan pa rin sa probinsya nila pero hindi ko alam kung may asawa na siya. Kung may anak na siya tapos hindi mo alam kung may asawa na. Okay. At ako naman ay nasa 40 namamahay ng masaya at payapa na may Diyos sa puso kahit walang naging asawa at anak. Okay lang po dahil kasama ko pa rin ang nanay at kapatid ko. Ang moral lesson, huwag kang magtiwala ng lubos po. Pero may karugtong pa ito Kuya E. Abangan, sino si Kenta sa kabataan ni Takeru? Aabusuhin din ba niya si Takeru tulad ng ginawa ni Akira kay Takeru? Maraming salamat po Kuya E. God bless always. Ayun, meron pa siyang meron pa siyang parang teleserye. Ulitin natin, parang teleserye ha. Sino si Kenta sa kabataan ni Takeru? Aabusuhin din ba niya si Takeru tulad ng ginawa ni Akira kay Takeru? Maraming salamat po, Kuya E. God bless you always, okay? Abangan po natin and medyo umaayos naman yung yung pagkakwento mo. Kaya lang may mga minsan talaga, ang advice ko sa'yo, basahin mo unang 2 beses para makita mo na, parang mali pala to, 'di ba? Huwag kang magmadali na magkwento. Yun lang naman at maraming salamat sa'yo, Takeru.